Mga bossing, magandang araw sa inyo. Share lang namin sa inyo itong aking Isuzu Travis, mga bossing. Mga boss, walang issue ang aking aircon, no? Maayos pa ang lamig, 2 years pa lang to lampas. Pero dahil araw-araw ang biyahe nito, mga bossing, mas pinili ko at dahil sa dami na nai-encounter nating mga problema ng ating aircon, lalo na pag FB type, magkaiba ang FB type, mga bossing, kisa sa mga van, mga Versa van o kaya sa mga may mga magagandang siding, carpet, matting. So itong ating FB ay talagang lata. Okay, so ang gusto nating mangyari dito, wag na nating antayin pang magkaroon ng high pressure. Paano? Yung langis na ating nagamit ng lampas 2 taon sa pagiging tracking ng ating unit ay ipa-flashing na namin, mga bossing. So good pa ang lamig mga bossing hindi wala pang issue to. Ang gusto ko lang ay i-maintain yung ating compressor na maging maganda. Okay? So hindi siya magkakaroon ng high pressure dahil lilinisin na namin. Pakita lang namin sa inyo yung ating evaporator, mga bossing, kung gaano kalinis pa. Hindi pa siya totally ganun kadumi para sabihin nating i-subject siya sa cleaning. Pero ang gusto nating mangyari ay i-flashing yung ating linya o yung ating mga pyesa para matanggal yung ating lumang langis. Pakita namin sa inyo, mga bossing. Compressor natanggal na namin. Yan. Okay, so sariwa pa naman tong ating Travis, mga bossing. May bago pa naman. Dinedrain namin yung compressor, tapos yung evaporator sa harap ay tingnan yung ating evaporator, mga bossing. So hindi pa ganun ka dumi. Okay, so medyo sariwa pa. Pero hindi yan yung purpose natin para ibaba ang ating evaporator. Ang gusto nating mangyari ay mapalitan ng lumang langis. Ito yung compressor natin, mga bossing. Tingnan nyo naman yung langis niyan. Bigat. Yeah. Mga bossing malinis pa naman yung langis nito. Pero dahil 2 taon na lampas, gusto ko siyang tanggalin at palitan ng panibago para hindi na magkaroon ng high pressure or sariwa ulit yung ating langis. Parang makina lang ng sasakyan natin, mga bossing. Makamatapon. Kumbaga, kung kayo nagbi-maintain ng kada 5,000, ang gusto ko mangyari sa akin, i-maintain ko rin yung aking langis ng aircon para wag masira yung compressor ko. Ang importante kasi dyan yung condenser mamaya, at yun na bubumbahin natin yung condenser natin. Tapos yan, tatanggalin natin yung valve. Tapos flashing natin. O share lang namin sa inyo yung ating Isuzu Travis. Tapos na yung ating ginawa na BIOS, mga bossing. Ito namang ating sasakyan na asikasuhin natin. Mga bossing, evaporator sa likod ng ating Isuzu Travis. Gumawa tayo ng Travis kahapon doon sa ating shop sa Manila. Pero hindi ganito ang evaporator, no? So hindi ganito ang install ng Travis na yon, dahil ang nakalagay lang sa kanya Yokohama. Pero to, anong haba, mga bossing. Hindi ko napakita sa inyo yung mamaya, yung housing papakita ko sa inyo. Napakalaki nitong ating itong rear evaporator ng ating Travis na to. Tinanggal namin yan, tapos pa-flashing namin yung loob para matanggal yung lumang langis. Yun lang naman yung purpose natin yan Tapos ayan, yung dumi pa lang niya, sa 2 taon lampas. Pero maganda na yung nalinis na rin. Para sure na medyo maayos ulit yung magiging bugat. Summer na, mga bossing mainit na ang panahon ngayon. Kaya kailangan laging handa yung ating aircon para sumago pa sa ating init ng panahon. Ayos haba. Dito na tayo magpa-flashing, mga bossing, sa ating linya ng ating 1/2. Hindi na tayo magtatanggal ng condenser natin dahil nakita naman natin yung ating condenser na malinis naman. Kasi lagi natin nililinisan yan tuwing parada nitong ating Isuzu na to. Itong ating Travis, mga bossing. Kaya hindi ko na siya ibababa, pero magpa-flashing ako. Dito ako maglalagay ng aking pang-flashing, mga bossing. Tapos ang labas niyan dun sa ilalim sa ating receiver dryer. Medyo late na kami, mga bossing. Alas 5 lampas na. Inuna natin yung mga kliyente natin bago tong sa atin.
makakapag-antay naman to sa atin eh. So okay, so dyan ako magpa-flashing. Lalabas yan dito sa may receiver dryer. Tinanggal na natin, magpapalit tayo ng dryer mga bossing. Ayan. Kita ba? Yon. Para hindi tayo magtanggal ng condenser. Good pa naman ng ating condenser. Mga boss, ito na yung sinasabi ko mga bossing ko. Tama yung nakuha namin langis, no? Medyo hindi na ganun kaganda. Pangalawa na to mga bossing, hindi natin sinalo yung isa dahil ang pag-flashing kasi dapat hindi yan pinipigil. Para medyo mas malakas yung pressure, dapat talagang binubuga, no? Pero isang senyalis na to mga bossing na medyo kaya pala may konting tamlay na pag talaga mainit ang panahon, no? Kasi paumpisa na siya mga boss, oh. Hindi na ganun kaganda. Sakal na. Sa madalit sabi yung ating condenser. Oh, tama lang yung ating ginawa na flashing natin yung buong system kahit di pa siya black oil doon sa compressor. Yung condenser medyo masikip na yan pag gaganyan. Ayos. So pa-flashing pa natin to syempre. Ito na nga yung condenser eh. Okay, bomba natin. Karga ulit tayo mga bossing. Iyon, no? Ayun na, medyo luminaw na mga bossing, no? Hindi ka mukha nung isa kanina. So bomba pa kami. Pero at least natanggal natin yung mga pwedeng makasira sa ating compressor na yan. Magpupunta rito, papunta rin. At yung usok. Tingnan mo kung tuyo na. Ayos na? Mga bossing, yun nga lang talaga, no? Dapat talaga hindi nagtitipid sa paglinis kagaya niyan. Kung gaano kadumi yung ating nakukuha, handa kayong mag-ubos ng nitro. Handa kayong mag-ubos ng panglinis, mga bossing, no? Para malinis nyo na maganda. Kasi minsan kasi, ang nangyayari, isang flashing lang, tapos na. Kaya yung sinasabi nila, na-flashing naman yan eh. Problema, na-flashing nga, hindi naman nalinis ng tama. Yun yung pagkakaiba na sinasabi natin sa mga nagpa-flashing, no? Kung talagang may nakitang hindi magandang lumalabas sa system, dapat doon at least man lang maulit yung paglinis para at least totally talaga ma-drain o matanggal yung dumi na tinatarget mong linisin. Ayan, no? Kasi yung isa. Diba? Sobrang itim. 2 years old pa lang to mga bossing, lampas. Parang 2 years old and 3 months o 4 months. Pero yan na yung nakuha. Wala pa masyadong issue sa lamig to mga bossing. Pero may konting talagang angal lang yun dahil naman mga FB natin talaga mga boss ay wala ngang harang yung ating flooring, no? Pero kung sasabihin natin bata pa tong aming Isuzu na to o tong Travis natin. Okay, so linis lang, bomba lang. Mag-uubos tayo ng pam-flashing natin. Dahil yun yung tama mga bossing. Okay. Receiver dryer natin mga bossing, ito yan. Medyo maganda ang ating instalasyon ng ating Travis kasi nakita natin lahat yung ating compressor SD7. Yung ating imbis na Yokohama sa likod, parang formula na mahaba, mga bossing, napakalaki. Tapos syempre laminated yung harapan, no? Pakita ko sa inyo bukas yung condenser natin. Hindi ko siya binaba dahil nga malinis pa naman yon. Pero papakita ko sa inyo at iba ang install ng Travis natin. Kasi yung ginawa natin na Travis sa Manila, nasa ilalim ng transmission or nasa gitna ng chassis at saka transmission yung ating condenser naka-install. Yan, palit tayo dryer mga bossing. Mga bossing, naikabit na natin yung ating mga pyesa. Ngayon natin kinontinue yung ating trabaho dahil late na kagabi. Pakita ko lang sa inyo, naglo-load na rin ng refrigerant. Ito yung position ng ating condenser, nandito sa ilalim na yan. Kita ba ba? Dali lang. Yan. Yan yung dalawang pa natin mga boss. Ito kagaya ng sinasabi ko, alaga ito mga bossing. Ayan, kung makikita nyo yung load, malinis pa yan. Pero yung nakita nating laman sa loob ng ating condenser ay medyo papunta na sa itim, no? Kaya talagang napakaswerte natin. Bakit? Naunahan agad natin yung ating system na wag matuluyan na mag black oil. Kasi yung itim na yun papunta na eh.
Wala lang rebaba mga bossing dahil nakita nyo naman yung ating langis sa compressor. Maayos naman eh. Ito yung sinasabi kong design ng ating evaporator mga bossing. Ayan o. Ibang klase itong design ng ating evaporator dahil yung ginawa natin nung nakarang araw sa shop sa Manila Yokohama lang. Pero ito yung design niya oh. Ang haba ng evaporator mga bossing. Okay, so tapusin lang namin. May ginagawa pa nun sa harapan. Naka-open pa yung ating pinturon. Maglulod tayo ng refrigerant. Punuin lang natin. Pero yun yung design mga bossing oh. Punuin lang natin ng refrigerant yung ating system mga bossing no. Load lang tayo ng refrigerant. Meron akong 175 yung ating high side, 40 yung ating low side. Meron na akong load na nasa 3/4 mga bossing. Konti na lang yan. Siyempre kahit may glass mga bossing, may glass naman to. May glass yung ating dryer. Pero siyempre kikiluhin pa rin natin yan para alam natin kung nasa tama tayo sa load. Karga lang. Yung ating compressor nga mga bossing may konting galaw na lalo na kung hindi natin na agapan no. Ibig sabihin yung plate valve nya may konting palag na ng siguro sabihin natin na-press na ng konti no. Paano kung nagtuloy-tuloy pa yon tapos inantay na lang nating tuluyang humina ang lamig or masira kawawa naman tayo. Yung ating unit 2 taon lampas pa lang abonado na naman ang compressor. Kahit manggagawa tayo mga bossing, siyempre gumagastos din tayo. Ang libre lang naman sa atin labor, saka walang markup ng konti yung ating materialis, pero lahat naman yan binibili pa rin natin yung materialis natin. Ang kagandahan nga lang mga bossing, kahit na tayo ay manggagawa talaga medyo pabor ba. Kumbaga anytime pwede no. Hindi ka mukha ng syempre kung hindi naman natin alam yung aircon, kaya wala tayong choice kundi gamitin lang ng gamitin hanggang sa masira na. Kumbaga kinukumpara natin na minsan na ang karpentero mas inuuna pa yung iba, syempre yung pagkakitaan kaysa sa bahay nila. Tayo naman mga bossing, ayaw nating mapulaan na mag-aircon tayo pero mahina ang lamig or may problema yung aircon natin. Yun na medyo nakakahiya syempre. Kaya ako, based sa mga nakakasalamuhan natin, huwag na natin paabutin sa mga ganun, no? Yung preventive maintenance na tinatawag, ibigay natin para sa ating mga unit. Lalo na pang hanap buhay mga bossing. Okay lang kung private na bahay, opisina lang. Pero kung halimbawang pampasada, araw-araw yan nasa kalsada mga boss Tama to ang ating Laguna pa to mga bossing. Sa Laguna naka-base tong ating Isuzu na to, itong Travis natin. Sinabay din namin mga bossing dahil yung aking bayaw, ayun, shoutout sa kanila, gumagawa kami ng istante ng ating lagayan ng mga langis sa loob ng ating opisina. O kaya pabor din sa atin na gawin natin yung ating Travis no, kasi marami nating istante pinapagawa. Uy, may itong ating NK din mga bossing. 3 taon na rin to. Bayad na rin to sa akin. Hindi naman nagagamit. Okay, so ayun lang mga bossing. Para sa akin, kung susundin nyo naman, kung hindi naman, wala naman problema, no? Mag-maintain lang kayo. Condenser, laging malinis. Ayun pa, nakita nyo naman malinis na yung aming condenser, malinis pa ang evaporator namin. Ibig sabihin, malinis kami sa unit kahit pa paano. Pero, nandun pa rin na magkakaroon talaga ng trouble, no? Kasi nga, yung init ng panahon, yung init ng condenser, talagang magkakaroon ng problema yung ating langis na umiikot sa loob. Kaya kailangan mag-maintain tayo mga bossing. Tetesting ako ng lamig. Wala pang ganun katinding sikat ng araw mga bossing, pero pwede naman na yan, makikita natin sa reading yan, tsaka sa lamig. Mga bossing, ito yung lamig na nakuha natin. Hindi pa naman ganun katagal umi-start. 9.8. So very good naman yung lamig. 9.7,
So, bumababa pa naman. Okay, ayun lang ang gusto namin i-share sa inyo mga bossing, no? Mas maganda kung magpa-maintain kayo ng inyong aircon kahit na sabihin nyo malamig pa, no? Kumbaga, mas mainam na yung ma-check lagi para at least wag na humantong sa mas malaking gastos mga bossing, no? Okay, ayun lang mga bossing. Share lang namin sa inyo itong ating Isuzu Travis. Good pa naman to. Bata pa. Pero yung aircon malapit nang mag-black oil sana kung hindi natin naabutan. Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat sa inyo. Syempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat mga bossing. Thank you.